masin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visayas. Madyong buntag sa mga suking ating paminaw sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Madyong buntag, maupay nga aga diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog o sa Borongan. And sa ato usab nga mga tig paminaw diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay, maayong buntag. Og sa kreatibok andinigyon sa ato nga rehiyon Eastern Visayas, akong sublion, good morning Eastern Visayas. Sangan sa mga station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alaras. And sa tong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong nga makauban karong adlaw nga Biyernes, Jevic Epiz. Visaya. Yes mga kaigsunan, na natin sa katapos ang adlaw sa simana, adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Kumusta ka nga itong Friday morning, no? Sa atong kinatibukan sa atong rehiyon. So ato nga makauban unya nga taod-taod ang atong sister station, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan and Kalbayog, para maghatod sa mga nagunang mga information o mga pasyo ng impormasyon. Apil usab ang atong partner nga station diha sa Dakbayan sa Baybay, ang DYDC-FM. And of course, ang ato pod nga kaubanan sa buhat, ang Philippine Information Agency Eastern Visayas sa pagpanguna sa atong regional head Sir Rayan Arinto. Good morning. Okay, ato oras sa 8:04 na sa morning. Dili na kita magalangan, no? Ato nagyud nga makauban ang ato nga mga partner para karong adlaw nga Friday sa Good Morning Eastern Visayas nga edisyon. Ato makauban diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Kalbayog, si Charmaine Perito Balves. Madyo nga buntag. And ato sa makauban, Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. og sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, si Ate Daisy. Good morning. Good. And diha sa Philippine Information Agency kon PIA Eastern Visayas, ato nga makauban, si Ma'am Stephe Libarios. And sa DYDC-FM at makauban si Glody. So ato nang pagasugdan ang paghatag sa mga pasiw ng impormasyon. Ato unahon diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinagi ni Ate Daisy. Ate Daisy, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ay yes, maayong buntag, Jevic, and sugad man naton bugos nga persahan Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte. Nga na magandang morning gihapon kan mi sa Steffi Libarios, iton Philippine Information Agency, ngan mi Charmaine Perito Balves, iton Radyo Pilipinas sa Kalbayog, gano. Hainan aton mga taga DYDC, iton Baybay City. Magandang morning gihapon, ano. So tikang di Radyo Pilipinas Borongan, ini Daisy Lalosa Bilizar, iton yung makakaupod, ano, sa kopin 1 hour, syempre supervision ito na amon station manager at Ruth Rivera Abunda. And ako liwat makakaupod di technical, hera Chief Tech Joy Policarpio, ngan ay Engineer RV da Dios, ngan na aton na liwat ka upo diha production hi Ati Pen Pumida, ngan usap pa nga news contributor Engineer Sok Aberia. So magandang morning again para ito na aton pan Biyernes na nga edisyon iton taramdan. Good morning Eastern Visayas, ano, sana giupihiton maging abot ha aton yan nga Biyernes nga adlaw. Sitwasyon na didiya syudad diton Borongan, ako temprano kami nga mapaso ito na amon panahon, temprano yan nga agaan, pero na ini kaadlaw, ano nga
daro-diretso sigida nga baget summer iton ka mapaso iton na adlaw. So para to natin di na makasangkayan nga iton trabaho adi gudman hagawa sa adia field, adjust na la kamo iton oras iton trabaho kay para diri ma-expose iton sobrang grabe nga kapaso iton na panahon. And amon pagtaga kuryente so far waray ginsked ito na Eastern Samar Electric Cooperative para hin power interruption yan na nga weekend Sabado nga Domingo nga adlaw. So we're hoping hindi ro diretso nga serbisyo elektrisidad pero yan na nga adlaw Biyernes July 17 may ada pagparang didiha pera nga area hiton Borongan, specifically Barangay Kamada, Upper Barangay Kabalagnan ngan sugad man Barangay Kanyupay. Magkakamay ada kasi hiran vegetation line clearing. So paparangan iton ira linya hit elektrisidad tikang hiton alas 9 hit aga iyan na nga adlaw nga daunin hiton ala una hiton kulap. So asyala iton na bag-o nga abiso tikang ha Melco. Hapag taga tubig waray iginsked nga water interruption iton Borongan Water District ngan sugad man waray liwat schedule hin na disconnection. Hapag taga Pasi Orde nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon hit bugos nga probinsya hit Eastern Samar. Ngan bueno para iton headlines at mga balita na hikay iton Radyo Pilipinas Borongan para yan na nga adlaw. Una, bago nga school building, ilarom hiton LGSF, SBDP. Naghatagin bago nga paglaom ha mga estudyante, habong to iton may dulong. Eastern Samar Electric Cooperative ug mga konsumidor naglunsad hin online petition kontra sobra 4 pesos kada kilowatt hour nga sukot han IMAP para haton line loss and congestion charges. Ngan presyo og supply hiton bugas sa syudad hiton Boronga nagpapabilin nga estable. So ang detalyan mga balita amon ipapahat second half hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ate Daisy sa imong pasiw ng impormasyon. Atong oras alas 8:09 na sa buntag. Ato isunod ang lain pa natong kaubanan para sa paghatag og hulagway sa ilang area. Gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, maayong buntag kanimo Charmaine Balves. Mao pa nga aga Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kaya Javig, mo pa nga aga. And good morning, liwat sa bugos nga istasyon sa Radyo Pilipinas sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning, liwat sa aton sister station tikang sa Radyo Pilipinas Borongan at Daisy Bilisar and sa bugos nga persa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning sa aton iga si PCO at Steffi Libarios and sa bugos nga persa sa pagpanguna naman ni Regional Head Rian Arento. Ngandinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navilon. Ako yung makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control sira Engineer Joven Cardenas ngan aton ECE OJT students. Charit Eugene Alboro ngan 1 James Rumor. So siyahan update sa pagtagapanahon dinhi sa Kalbayog. Susugad man dinhi sa Kalbayog init nga panahon na namon na eksperyensya. Temperatura naman sa 28 degrees Celsius, heat index na abot sa 32 degrees Celsius. So labi kon nabubulad kita sa adlaw in maghirot na lang kita tungod sini nga posibilidad sa heat exhaustion nga aton maeksperiensyahan sanglit diri kita malimot nga pagdara san aton tubig inumon sulot kita san presko nga mga bado ngan labi kay kun magkagawas kita may mga lakat opisina o eskwela in magbalon kita magdara kita san aton payong diri nga di kalo proteksyon kontra san init. Update sa pagtaga-tubig Kalbayog Water Company Incorporated. So good news man sa mga concessionaires, waray service advisory nga bag-o nga gingawas ang Kalbayog Water, duro-diretso an amon
pagtaga serbisyo dinhi sa Calbayog. Update san pagtaga kuryente sa Milk 1. So may da kami nakapila nga scheduled power interruption gintikangan kakulop pa ini adlaw Huwebes. Padayon niya na Friday, July 17 kuto buwas Sabado, July 18. So tikang 8 a.m. to 5 p.m. apektado an Malubago pakadto Ronyo. Ang rason pag balyo ini san dunot na nga poste dito sa Barangay Malubago, Panhubhuban. Lain pa nga schedule, yan na adlaw Friday, July 17, tigang 7 a.m. pakadto 5 p.m. Apektado naman ang mga barangay sang Calbayog, partikular sa Nihaga, pakadto Migara, ungay ang lateral barangays ngan Happy Valley area. Ang rason pag-upgrade san primary line along Victory, pakadto Migara. Usa pa nga schedule buwas ini Sabado, July 18, same time 7 a.m. pakadto 5 p.m. apektado feeder 22 o ang mga barangay sa Tinambakan District. Ang rason pag-upgrade sa primary line along Palanaskara pakadto Tinambakan. Nga sa katapusan, nga schedule yan na ini Domingo, July 19, 7 a.m. to 5 p.m. apektado ang mga barangays along the municipality of Pagsanghan, sugad man sa Palanas, pakadto Malayog sa Gandara, Lungib, pakadto na Palisan sa Gandara, ngandap-dap pakadto Lahong, dito sa Bungto, Santarangnan. Ang rason pagtapsan newly constructed primary line dida sa Caloloma ngan Pagsanghan proper. Usa pa nga update, anunsyo ini tikang sa sangguniang panungsod sang Calbayog para sa ngatanan nga mga concerned nga mga stakeholders o iba pa nga interesado nga mga residente linabi dinhi sa Calbayog bubuhaton ng public hearing kasampay san panukala nga Airport Safety and Security Ordinance. So sa aton mga stakeholders sa mga karuyag makabati sini nga public hearing yan na ini alas 9 san aga alain la pagpakadto sa Calbayog City Convention Center. Ngan para naman sa mga balita nga andam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog City Health Office target ang sobra 80% nga measles rubella vaccination coverage. Doctor of Medicine Program formal nga ginlansar sa Northern Samar. Ngan BFP Mondragon nakakarawat bag-o nga fire truck ngan ambulansya. Ang detalye igsusunod sa second part sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat Charmaine ug sa ato nga mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Atong oras alas 8:14 na sa morning. Okay, good morning di ay kang Attorney Jose Ramil Gulong atong Vice Mayor dinhi sa lungsod sa Sugod. Thank you sa pagtan-aw sa atong Facebook Live. And good morning po kang Vice Mayor, mga Vice Mayor nagatutok sa atong Facebook Live. Vice Mayor Beth Saldivar nga nakaroon sa Sugbo, ang Vice Mayor diha sa lungsod sa Libagon dinhi gihapon sa lalawigan sa Southern Leyte. Okay, diretso kita sa pagdawat sa tupang mga kaubanan para sa ilang pangapasyo ng impormasyon. Pumanta diha sa Samar area, arita sa Leyte area, partikular diha sa Dakbayan sa Tacloban para maghatag sa mga pasyo ng impormasyon o mga balita nga nahikay sa Philippine Information Agency. Ato makauban, maadyo nga buntag, maupay nga aga, Steffe Libarios. Good morning, Eastern Visayas. Steph, good morning, maupay nga aga. Yes, good morning Sir Jevic, Miss Daisy, and Miss Charmaine. And good morning gihapon na aton mga mamarating and online viewers sa social media. Para kabutangan ng panahon, no, dito syudad ng Tacloban, medyo madalumduman langit. Pero so far, nagpakita man hiharing adlaw. So as of 8:16 a.m. ang aton temperatura, yan ay naadaha 28 degrees Celsius. Ng para naman na atong
power and water update. So far, wari man abiso hin water and power interruption as of this morning, pero may ada naman nakaschedule hin power disconnection ang Leyeco 2 today's July 17 to some areas of Tacloban City, inian Barangay 106 Santo Niño North Hill Arbor Subdivision and Barangay 105 San Isidro Greendale 2 and 3 Subdivision, Guadalupe Heights 1, 2 and 3 subdivision. And para naman yan ang aga, arin aton nahikay nga mga balita. Aumento at taripa kuryente iging papatuman niya nga Hulyo. Recor 8 nananawagan ng pagpaubos sa line loss and congestion cost. Doctors to the barrios ngan mga espesyalista, gindeploy han DOH agud maghatag in serbisyo medikal ha mga tayaw nga lugar han rehiyon. Heritage tour ha mga ancestral homes ngan historic buildings, ha Karigara, Gindumara, pagpreserbar han heritage infrastructures iginduduso. Detalye nga mga balita nuro niyan ha aton second half. Back to you, Sir Jevic. Yes, dagdag salamat Steph og sa ato mga kaubanan diha sa Philippine Information Agency sa pagpanguna sa mga regional head si Rayan Arinto. At ang oras alas 8:17 na sa morning. And para usab sa mga naandam nga balita sa ato nga kaubanan diha sa Dakbayan sa Baybay, pinagi sa DYDC-FM. Estudyante sa VSU Visayas State University na sakmit ang Best Undergraduate Thesis o Best Oral Presenter Awards sa second Research Forum. DAPCC sa VSU nagpahigan o mid-year assessment and planning workshop alang sa AI program. So atang iunya kay ihatod na gyud ni Glode ang mga balita nga ilang naandam para karong adlaw nga Biyernes. And para usab sa update din sa lalawigan sa Southern Leyte, ato unahon ang kahimtang sa panahon pagkaanindot sa kabuntagon din sa lungsod sa Sugod. Sakto gyud ang ilang kuan karon sa Sugod nga so good is so good. Pagkanid sa kabuntago, nagpakita ang aring adlaw, wala tay nakita nga panganod sa kawunangan nga posibleng magdala og uwan, pero ato lang gihapong pahinumdom sa ato nga mga kaigsuonan, labi na sa mga estudyante nga dunay klase lagi aton mga kaigsuonan nga dunay trabaho karon, magdala always og proteksyon sa ulan, labi na kay sa nakalabay nga mga adlaw no, diagyoy pinakalit nga pag-uwan, so para dili kita magka-problema, dili kita mabasa, dili kita mahilantan o buhon or sipon uban pang mga sakit nga dala nining laing pag-uwan-uwan, always magdala kita og payong, raincoat ug uban pang proteksyon. Samtang update sa kuryente, kagahapong adlaw mga kaigsuonan, ang Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated Consuleco nagpahinumdom nga ugmang adlaw nga Sabado adunay power interruption. Ubay-ubay kini mga kaigsuonan nga schedule ugmang adlaw. Una na niini 7 a.m. to 12 p.m. apektadong lugar ang Barangay Bagtikan to Barangay Tigbawan sa Dakbayan sa Maasin. Apil na ang Tigbawan Malitbog padulong sa Barangay Mauho, portion sa Wangon o Kaaga sa lungsod sa Malitbog. Ang purpose na sa power interruption ang pag-install sa mid-span pole to address ang low vertical clearance diha apektado diha sa Barangay Bagtikan. So mo kada ang pinakauna nila nga pagpasabot and lain pa nga power interruption diha gapon sa bukiran, actually mga bukiran nga barangay ni sa Dakbayan sa Maasin og portion sa lungsod sa Malitbog. 7 a.m. to 8 a.m. og 11 a.m. to 12 p.m. apektadong barangay ang Barangay Nasaog to Barangay Lunas. Padulong sa Hinapo Gamay to Barangay Libertad, Dakbayan sa Maasin. Apil na usab padulong dito sa Hinapo sa lungsod sa Tomas Opos. So makato ang gipagawas nga abiso gikan sa Soleco no, para ugma ang adlaw. And para sa Pacific area, ato na po scheduled the power interruption ugma pohon July 18, 7 a.m. to 5 p.m. apektadong barangay ang Barangay Dayanog diha sa lungsod sa San Juan or Kabalian, Southern Leyte. Atong balikon na 7 a.m. to 5 p.m. apektadong barangay lugar ang Barangay Dayanog diha sa San Juan, Kabalian dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. So mao na ang update sa kuryente pinaagi sa Soleco.
Samtang gipangandaman usab karon sa Suleco ang umaabot nga agma kon Annual General Membership Assembly nga magtigom sa tanan nga mga member consumer owners sa buhatan. Mao na kini ang ika-48 nga agma sa Suleco. Pasabot sa Suleco, ang registration or online registration nagpadayon hangtod or magpadayon kini hangtod July 25. And ang katong mga naka first 12,500 nga maka successfully registered from July 23 to July 25 makadawat og incentive nga 300 pesos nga ididak kini sa August nga bill sa kuryente. And aside ni ana, aduna pud kamoy kahigayunan nga makadaog og makasalmot sa raffle draw nga pagimon karon July 25 katapusan nga Sabado sa buwan sa Hulyo din anha pagimuon ang naasing agma diha sa Dakbayan sa Maasin. So may ubay pod ang mga premyo no para sa paraffle nga giandam sa Suleco. Okay, sa lain pang update din sa lalawigan sa Southern Leyte, padayon karon ang gihimo no nga medical mission sa usa ka grupo diha sa lungsod sa Buntok. May ubay gyud ang atong mga kaigsunan kagahapon nga naka-avail sa naasa nga medical mission and nang hinaot ang organizer ng LGU Buntok nga padayon ang pagsuporta sa mga katawhan o dili sayangan ang naasoy nga medical mission. And sa katapusan ato lang i-appeal mga kaigsunan dinhi sa ato nga kalungsuran usab nga gitutukan ang 5th district sa lalawigan sa Leyte sa lungsod sa Matalob ang sikat nga Canigaw Island human ang 15 days nga temporarily closure pinasubay lagi sa ilang municipal ordinance nga yearly adunay 15 ka adlaw nga temporaryong pagsira sa tourist attraction para makahatag og kahigayunan sa isla nga mga kapahuway ni kagahapon adlaw July 16 giablihan pagbalik sa publiko or gidawat na o nagbalik pag-usab ang mga tourist activity human ang 15 ka adlaw nga pagpahuway. Nang hinaot ang LGU Matalom sa pagpanguna ni Mayor Elvira Paulio sa padayon gihapon nga pagdagsa sa mga turista, padayon nga pagsuporta sa mga katawhan diha sa naasoy nga pagkanindot nga isla sa Canigaw. And sa tapusan sa kasikbit nga lungsod, ang lungsod sa Bato Leyte, pinasubay sa ilang umaabot nga founding anniversary karong July 26, magpahigayon sila karong gabi na og barbecue festival. Actually ika-12 na nga tuig nga ilagyod nga gihimo ang barbecue festival. Mao kini ang pinakauna nga aktibidad sa ilang week-long nga celebration sa joint founding anniversary sa parokya sa Holy Child and LGU Bato diha sa lalawigan sa Leyte. So kinsa katong gusto mo salmot mo tan-aw makigdoyog sa nasoy nga kalihukan labi na katong mutilaw sa pagkalami nga barbecue diha sa lungsod sa Bato, bisita lang diha sa Bato Baywalk area anha pagimuon unjang gabi magsugod alas 6 ang barbecue festival. So kada tuig every year magyuta mo cover diha no makakauntas lamian nila nga mga barbecue adto na gyud sila ipanghatag nga libre sa ato nga mga kaigsunan. So makalibre mo panihapon unja ayaw lang mo uwaw-uwaw nga moduol gyud didto sa manghatag og barbecue. So amo gi-invite to visit Bato Leyte para sa ilang barbecue festival karong gabi. Okay, og para sa naandam nga mga balita sa atong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para karong adlaw nga Biyernes, partisipasyon sa mga civil society organization kon CSO hatagan og pagdagad sa Dakbayan sa Maasin. LGU St. Bernard nakigiusa sa pagpangapod sa Presidential Assistance to Fisher Folk and Their Family Program. Libre nga medical mission gipahigayon sa lungsod sa Buntok og ang Suleco hingpit nang nangandam sa ika-48 nga Annual General Membership Assembly kon agma. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, apin na mga balita nga nahikay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Philippine Information Agency Eastern Visayas og sa DYDC-FM. Mubalik pa ang Good Morning Eastern Visayas. Sumalang niining mahinundanon nga pahinumdom. Standby lang gihapon mga suki nga tig subaybay. Good morning, Eastern Visayas. Ito
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas. Radyo Publiko coverage. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, alas 8:30 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Nagpadayon gyapon kamong nagasubaybay sa programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. And ato ng pagasugdan ang paghatod sa detalye sa mga balitang nahikay sa katibukan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Eastern Visayas, apila ang mga balita sa Philippine Information Agency o DYDC-FM. Ato nahon ang mga report balita diha sa Borongan pinagi sa RP Borongan. Maayong buntag pag-usaba Ati Daisy. Good morning, Eastern Visayas.
kuanay na sa nga public advisory, napaka-importante, tikag naman hiton San Policarpo Municipal Police Station. Abiso para hiton publiko. Nga iton San Policarpo Municipal Police Station, amin magdudumara yan nga again simulation exercise kung CIMEX on active shooting. SN POSA o San Policarpo, Samar National Polytechnic Opportunity School of Agriculture kung SN POSA, yan ang adlaw. So kasumpay hini, iton publiko amin ginaawhag nga diri maalarma, hiton presensya, hiton mga kapulisan, ngan sugad man emergency responders, dida hanasabing area o eskwelahan. Kay inin usala nga drill o usala nga dry run para pakasgon iton emergency preparedness, ngan sugad man response capability hiton mga otoridad. Ngan bueno, siyahan nga balita, bago nga school building, hailarom hiton LGSF, SBDP, maghahatag bago nga paglaom hanga mga estudyante, habungto hiton may dulong. Ang detalyahan report, tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. May bago nga usa ka andana nga school building and may bukog elementary school ha barangay may bukog may dolong katapos formal ini nga ig-turnover ang Department of the Interior and Local Government DILG Eastern Samar Provincial Office didan Hulyo 8. Ang proyekto amon ikatulungan natapos sa lokal nga gobyerno may dolong hailarum han fiscal year 2025 Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program o LGSF SBDP nga may pondo nga 2.5 million pesos pinaagyan National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Panuyuanan ang proyekto nga mapauswag ang pasilidad ha edukasyon ngan suportaran ang mga inisyatibo han gobyerno para kalinaw ngan kauswagan ha mga komunidad ngan apektaran han insurhensiya. Ginpangunahan ni Maydolong Mayor Louie Borhan turnover ceremony nga gintambungan ni DILG Eastern Samar Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bacares, Cluster Head Jerry Enriquez, Municipal Local Government Operations Officer MLGOO Gina May Lobrio, mga magturot-dungan personnel han may bukog elementary school, mga opisyal han munisipyo ngan barangay ngan iba pa nga mga bisita. Haiya mensahe ginsumat ni Bagares nga ang bago nga school building simbolohan padayon nga paningkamot han gobyerno nga mahatagan hindi kalidad nga edukasyon ang kabataan, pinaagyan pagpatuman hin mga proyekto pan infrastruktura. Iyalawat ginaghat ang administrasyon han eskwelahan, mga lokal nga opisyal ngan an komunidad nga higugmaon ngan maupay nga atamanon an bago nga pasilidad para mapadayon an kapulsanan hini para hamasunod nga mga henerasyon han mga estudyante. Sumalahan DILG Eastern Samar an malampuson nga turnover han proyekto, nagpapakitan epektibo nga pagburublig han nasyonal nga gobyerno, lokal nga gobyerno han may dolong ngan han komunidad a pagpatuman han mga programa para hapadayon nga kalinaw ngan kauswagan. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamatan report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Charmaine, parang nakamute ang mic, Charmaine. Saan nga balita sa Calbayog City Health Office, target ang sobra 80% nga measles rubella vaccination coverage. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginpapakusog sa City Health Office sa Calbayog ang preparasyon para sa 2026 measles rubella supplemental immunization activity. Ginpahigayon kakulop ang stakeholders meeting sa Red Iron Hotel para pag-urusahon ang mga plano, resources ngan estratehiya sa pagbakuna sa nga tanan nga eligible nga kabataan. Sumalakan City Health Officer Dr. Sylvia de Guzman, ginbubuhat sa opisina ang nga tanan nga posible nga intervention basi maibalik ang fully immunized child coverage sa syudad. Target sa CHO nga makabot ang sobra 80% nga vaccination coverage para makabulig sa herd immunity nga mapugngan ang pagsarang sa measles ngan rubella.
ginpakusog ang immunization efforts kasunod sa pagbalik sa measles rubella cases sa nasud diin kadamaan sa naapektuhan waray mabakunahe. Ang measles usa nga highly contagious nga sakit nga pwede magresulta sa seryoso nga komplikasyon labi na sa kabataan. Ang rubella naman delikado para sa mga burod tungod kay pwede magresulta sa birth defects. Ginaaghat sa CHO ang mga kaganak nga suportahan ang kampanya tungod kay ang MR vaccine nagahatag sa proteksyon kontra sa duha nga sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damong salamat sa imo report, Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas. Balita tika nga PIA Eastern Visayas, umento at taripa ang kuryente, ipapatuman niya ng Hulyo Freecor 8 na nanawagan hin pagpaubos sa line loss and congestion cost. Ang detalye gahatag ni Alet Reyes. Ginpapanawagan ng Federation of Rural Electric Cooperatives of Region 8 o FECOR 8 nga mabalabgan hin kangayan nga intervention anting nga pagitaas ang taripan kuryente para yan nga bulan han Hulyo. Ginpahamtang ang FECOR 8 ang araba pagsipan taripan kuryente tungod na ginpapataw nga hitaas na kabaraydan line loss nga congestion cost o LLCC nga ginpapasahan mga kooperatiba ngadto naman han mga konsumidor. Ang tinatawag nga line loss amo ang nawawara nga kuryente samtang iniinigin papadara pinagin transmission lines ngadto distribution sugadhan mga kooperatiba. Ang congestion cost naman amo ang kadugangan nga ginbabaydan kung may added traffic hapag di-deliver han kuryente. Panawagan han FECOR 8 amo ang pagpatuman hin pricing mechanism nga pagbabayaran lahan mga kooperatiba anin sakto o aktual ka kilowatt han kuryente nga dumanga taira nga diri na baydan aton mga nawawara samtang inin igin di-deliver pinaagi han transmission lines. Ka-estimate ang mga kooperatiba magiging electric bill han mga konsumidor yan nga bulan ng Hulyo pinakahamubo nga pagitaas amo ang Leco 2 hataripa nga 13.25 pesos kada kilowatt hour samtang ang pinakataas amo ang Bileco habiliran hataripa nga 24.34 pesos kada kilowatt hour. Ani ba nga mga kooperatiba in may ada estimate kataripa ang kuryente nga 21.75 pesos kada kilowatt hour para han Durelco, 20.02 pesos para Leco 3, 19.69 pesos para Leco 4, 19.93 pesos para Leco 5, 19.84 pesos para Suleco, 17.18 pesos para sa Melco 1, 23.01 pesos para sa Melco 2, 18.4 pesos para Isa Melco, nga 20.16 pesos para Hanor sa Melco. Tingnan ang Philippine Information Agency Leyte, ini Alet Reyes. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Alet. Og para usab sa mga balita nga naandam sa DYDC-FM sa dakbayan sa baybay, estudyante sa VSU kon Visayas State University nasakmit ang Best Undergraduate Thesis 2026 para sa detalya ng report ni Glody Kayunda. Malampusong gipahigayon na itong Hulyo 15 ang Second FNMS Research Colloquium 2026 sa Visayas State University or DE Hall. Diin gipasidunggan ang labing maayong nga mga undergraduate research sa natad sa natural ug mathematical sciences. Ang maong tinuig nga kompetisyon nga giorganisa sa Faculty of Natural and Mathematical Sciences kun FNMS gitambungan sa gibanabana nga 30 ka faculty ug 25 ka mga estudyante. Gilimitahan og 15 ka minuto ang matag presentor sa pagpresentar sa ilang research at tubangan sa 5 ka mga huhukom. Nanguna sa maong kompetisyon Sir Japit C. Kurayag, humaniya masikmit ang duha ka mga dagko nga pasidungog, ang Best Undergraduate Thesis ug Best Oral Presenter. Nakuha niya kini nga dungog pinaagi sa iyang pagtuon nga naguluhang biodiversity of microinvertebrates across season and cruise Palampon, Leyte, Philippines. Ani ang mga pahayag sa maong mananaog human sa iyang kalampusan.
And this is about the greeners that are manginhasay sa Barangay Cruz, Balampon, Leyte because they are women and most women are involved in undervalued jobs. That's why my thesis opens up conversation to strengthen their role in the community since we have always forgotten about the women greeners. Ang maong tinuig nga kolokyum nagpabiling plataporma sa pagpalambo sa kultura sa research o sa pagdasig sa mga batanong researcher sa paghimo og kalidad nga panuki-duki alang sa malungtarong kalambuan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Og para usab sa mga balita dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod ang DOST-8 nagpasidungog sa mga kaabag sa Southern Leyte sa pagpalambo sa siyensya o teknolohiya. Para sa detalye ng report ni Ms. Dalia Abiera Urit. Radyo Pilipinas Report. Pasidunggan sa Department of Science and Technology kung DOST Region 8 ang mga nagunang kaabag gikan sa Southern Leyte ato sa honoring of partner ceremony nga kabahin sa selebrasyon sa 2026 Regional Science and Technology Week nga gipahigayon nitong Hulyo 15 sa Robinsons North, Tacloban City. Ang mga kalihukan gitambungan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. uban nila Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho Maborang, Assistant Secretary for Countryside Development Engineer Maria Teresa de Guzman ug DOST Region 8 Regional Director John Glenn Ocania. Gihatagan og plaque of recognition ng mga leader ug institusyon sa Southern Leyte isip pag-ila sa ilang malungtarong pakigtambayayong ligon nga suporta ug dako nga kontribusyon sa pagpalambo sa mga programa sa siyensya, teknolohiya ug inobasyon sa lalawigan. Lakip sa mga gipasidunggan sila si Southern Leyte Governor Damian Mercado nga girepresentahan ni Board Member Rolito Manalo, Masin City Mayor Luz Mercado nga girepresentahan ni Konsehal Mikey Mercado, uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Officer Raul Inocando Jr. ug Southern Leyte State University President Dr. Jude Duarte nga giubanan ni SLSU Vice President for Research, Innovation, Extension and Sustainability Dr. Francis C. Gikumpirma sa mga leader ang ilang padayon nga suporta o pagkigtambayayong sa umaabot pang mga proyekto ug inisyatiba aron mapadayon ang inklusibo ug malungtarong kalambuan sa Southern Leyte. Balita gikan sa DOST Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiera Urit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Anatong oras, 43 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga. Dugang nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas, Borongan. Eastern Samar Electric Cooperative ug mga konsumidor naglunsad hin online petition kontra ang sobra 4 pesos kada kilowatt-hour nga sukot han Independent Electricity Market Operator of the Philippines kun IMAP haline loss ngan congestion cost. Adi ang detalye han akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagkaurusan pamunuan Board of Directors ng sugad man mga empleyado han Eastern Samar Electric Cooperative Incorporated kun isa Melco upod ang ira mga member consumer owners hapagpasen usa nga online petition agud formal nga questionon nga tipahan ang pag-imponer han line loss and congestion charges kun LLCC han Independent Electricity Market Operator of the Philippines kun IMAP para han billing yan nga bulan han Hulyo. Sumalahan petisyon nga ginpangunahan ni Mr. Raul Alhambra, President and Electric Cooperative Wide Federated Member Consumer Owners, magresulta inihin mabugat nga duga nga kantidad nga maabotin sobra 4 pesos kada kilowatt-hour nga ipapasan IMAP ngadto hapanimalay han mga konsumidor. Tungod hini formal nga nagpaabot ang kooperatiba haton ira panawagan ngadto ha mga hindadabihan nga ahensyahan gobyerno, lakip na ang Department of Energy, Energy Regulatory Commission nga National Electrification Administration agud suspenderon o iatras ane ang pagkulitahan LLCC tubtub nga waray pa nagbubuhatin mabusisi nga pag-aram ngan audit. Siguradoon ang transparency ha pagkwintahan pagbil hiton charges ngan maghimohin mga pamaagi o mekanismo agud maibanan ang system losses ngan grid congestion. Dugang hini na apilar liwat ang Melco ha mga lokal nga opisyalis ang gobyerno ha Eastern Samar nga suportaran ngan igindorso ini nga petisyon. Sa ringhan kooperatiba, importante gud ang lideratohan mga lokal nga opisyal agud maparigon ang boses sa mga konsumidor ngan masiguro nga pamamatian ang ira mga arungot ha nasyonal ngan regulatory nga level.
Hakatapusan gintagan hinduunan Melco nga anpata sayod o transparent kan may tinuod nga baratunong nga sistemahan kuryente importante para maproteheran ang kaupayan nga tanan nga naggamit hini. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Doctor of Medicine program formal nga ginlansar sa Northern Samar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal nga ginlansar ang Doctor of Medicine program sa University of Eastern Philippines, UEP, nga magahatag mas harani nga oportunidad sa mga Nortehanon nga makaeskwela sa medisina. Nagtikang naliwat kumarawat aplikasyon ang programa yana bulan Hulyo kahuman matagan permit san Commission on Higher Education para sa una ug ikaduha nga tuig san kurso. Ginestablisar ang College of Medicine sa bisa san Republic Act No. 11972 para makabulig sa pagbaton sa kakulangan san mga doktor sa rehiyon ug maibanan ang gastuson san mga estudyante nga sadto kinahanglan pa mag-eskwela sa gawas san probinsya. Nag-abriliwat ang universidad sa full scholarship para sa mga kwalipikado nga estudyante nga mag-e-enroll sa unang batch san programa. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Para kadugangan nga sumat tikang PIA Eastern Visayas, doctors to the barrios ngan mga espesyalista gindeploy han DOH agud maghatag hin serbisyo medikal ha mga tayaw nga lugar han rehiyon. Adin report ni Sol Alarcon. Ginpamatudan niya na ang gobyerno ang kakomitido hini nga makaabot ang mga doktor mga tayo ang lugaran naso di pinaagihan doctors to the barrios gan specialista para sa bayan programs ng Department of Health. Inin matapos pagbuhaton ang Joint National and Regional Pre-Deployment Ceremony sa Tropics Palo Leyte, gintambungan mismo ni DOH Undersecretary Albert Domingo, ARD Catherine Miral nga iba pang opisyal ng DOH. Ang bag-o nga gin-deploy nga mga doktor amo iton maghahatag in libre nga pangonsulta sa mga pasyente, preventive healthcare services, maternal and child health programs, disease surveillance, ngan health education, haratag sa tagsa nga assignment. Sumalakang Domingo, bisan kung devolved na yan ang primary health services, ang mga local government units, ada paghihapon ang suportahan gobyerno nasyonal, ipinaagin pagpadarahin mga doktor ang mga tayaw nga lugar. Ang doctors to the barrios, ensyahan agin patuman ang tuig 1993, ni Hatu Anay DOH Secretary Juan Flavier, kundi nasabtan nga 271 pa nga mga munisipyo, anwaray pa mga doktor hasakobin usa ka dekada. Para mabaton ini nga kakulangan, ginhimo nga prioridad han Administrasyon Marcos ang expansion ng programa como kaparte han Universal Healthcare Agenda. Hanya na lang nga tuig 2026 na abot na nga tanan ha 434 nga mga doktor ha ilaruman Doctors to the Barrios program ang gindeploy ha mga tayaw nga lugar. Ansyahan 290 nga ginsundan iniya na 144 nga doktor labot la inihan mga espesyalista. Ika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Sol. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita gikan sa VSU sa DYDC-FM, Department of Agriculture PCC sa VSU nagpahigan og mid-year assessment and planning workshop alang sa AI program. Para sa report ani si Glory Kayunda. Gipahigayon sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center sa Visayas State University kung DAPCC at VSU ang 2026 Regional Mid-Year Assessment and Planning Workshop alang sa Artificial Insemination kung AI program netong naglabay nga simana sa CCE building sa VSU. Gitambungan ang duha ka adlaw nga kalihukan sa mga AI technicians, provincial veterinarians, ug provincial ug regional livestock coordinators gikan sa Eastern Visayas aron susihon ang mga nahimo sa AI, pregnancy diagnosis kon PD ug cough drop monitoring sa unang semestre sa 2026 ug maglatid og mga estratehiya alang sa nahibiling bahin sa tuig. Atol sa workshop, gipresentar sa mga partisipante ang kahimtang sa implementasyon sa ilang mga livestock development programs o giripaso ang accomplishment report sa AI, PD o CD monitoring. Gisundan kini sa planning workshop aron mapalambo ang serbisyo o mapaligo ng koordinasyon sa mga implementing agencies.
Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang paghatag og pag-ila sa mga AI technicians ug local government units nga nagpakita sa talagsaong performance sa unang semestre sa 2026. Gipasidunggan usab ang mga dugay ng nagserbisyo isip AI technicians ug ang mga AI mentors tungod sa ilang dakong kontribusyon sa pagpalabo sa livestock industry sa rehiyon. Sa pagtapos sa workshop, gipasiugda sa DAPCC at VSU ang padayon nga paringkamot niini sa pagpaligon sa Artificial Insemination Program ug pagsuporta sa malungtarong kalambuan sa livestock production sa Eastern Visayas. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Libre nga medical mission gipahigayon sa Buntok, Southern Leyte para sa detalye na report ni Rhea Mikat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gisugda na ang duha ka adlaw nga libreng medical mission sa lungsod sa Buntok, Southern Leyte nga niusang gitanyag sa lokal nga pagamhanan sa Buntok, Rotary Club of Makati Ayala Amity, Rotary Club of Cheonan, Chongnam, Korea ug Sugod Bay Masonic Lodge 337. Kabahan kini silang padayon nga paningkamot sa pagdala sa batakang serbisyong panglawas nga mas duol sa katawhan ug sa pagpauswag sa kahimsog sa mga dumudupyo. Kaping 40 ka medical professionals ang nagtinawangay sa paghatag og nagkalain-laing libreng serbisyong panglawas alang sa mga residente sugod kagahapon Hulyo 16 kutob karong adlaw Hulyo 17. Lakip na ini ang medical consultation, dental services sama sa tooth extraction, fluoride application, cervical cancer screening, optometry services, physical therapy, laboratory test, ultrasound, minor excision surgery ug uban pa. Matod ng Rotary Club of Makati Ayala Amity President Violeta Imperial, gidauman nilang mas mudaghan pa ang mga partner clubs kamukuyog sa maabot nilang mga programa aron mapalapdan pa ang paghatag serbisyo sa mga lumulupyo. Gidasig usab ang mga lumulupyo nga pahimusan ang maong libreng serbisyo atol sa duha ka adlaw nga medical mission. Balita gikan sa lungsod sa Buntok para sa Bagong Pilipinas. Rhea Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:52 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Ngan samtang katapusan nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Borongan nagpapabilin nga estable iton na presyo hiton bugas basar hiton gindumara nga monitoring hiton City Agriculture Office. Nagpapabilin nga estable iton presyo ug supply hiton bugas sa syudadhan Borongan. Ininbase hiton ikinasimana nga gindudumara nga regular price monitoring hiton local government unit pinaagi hiton City Agriculture Office sa pira nga agri-fishery commodities, partikular na hiton bugas sa Borongan City Supermarket didhaton Miyerkules nga adlaw. Hini nga pinakaorhi nga retail rice price monitoring diin ginsiha aton presyohan bugas hanapulo nga rice retailers sa nasabi nga merkado nga adi aton presyo hiton bugas. Aton pinakabarato amin spotted rice nga mapapalit ha 40 pesos kada kilo ug ansam bulawan nga tag 43 kada kilo nga daha 45 pesos kada kilo. Samtang aton native nga laon mapapalit ha 44 nga daha 50 pesos aton kada kilo, nga native rice naman tag 51 nga daha 56 pesos adton presyohan kada kilo. May adaliwat bugas nga tag 50 pesos nga daha 59 adton presyo kada kilo depende hiton klase. Samtang ang red tanner in mapapalit ha 60 nga daha 62 adton kada kilo, ngan ang red rice in tag 58 ug black rice aada ha 110 pesos ang presyo kada kilo. Ang glutinous rice o pilit nga busag in tag 65 nga daha 70 pesos adton presyo kada kilo, ngan adton tapol in mapapalit ha 90 nga da 120 pesos ang kada kilo. Samtang ang presyo haton kada sako hantag 50 kilos nga bugas inaada ha 2,000 nga da 2,750 adton presyo depende hiton klase hiton bugas, nga naada pa ha 1,745 ka sako iton ihap nga nakastock nga bugas hanasabi nga mga retailers nga nagpapabilin nga estable iton presyo og supply han bugas sa syudad. Samtang aton nasabi nga mga presyo haton bugas inharos parehas la haton gindumara nga price monitoring haton City Agriculture Office sa nasabi nga merkado di daton naglabay nga mga bulan han Abril, Mayo ngan Hunyo. Ginpangunahan ni Senior Agriculturist Mrs. Maria Luz Cabo kaupod aton pira nga kawanian City Agriculture Office ini nga regular
retail price monitoring haton pira nga agri-fishery commodity sa syudadhan Borongan ha supervision naman ni City Agriculturist Mr. Macario Gabornes. Ang balita nahikay ni Engineer Sok Aberia. Ngan bueno, Jivic, and din naton na tinatapos ang partisipasyon na Radyo Pilipinas Borongan para aton pa na Biyernes nga edisyon taramdan Good Morning Eastern Visayas. So hangaran hito na amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Rizel Boboy Rubin, Chief Tech Joey Policarpio, ngan News Contributor Ate Pen Pomida, Engineer Sok Aberia, ngan di naman technical hera Chief Tech Joey Policarpio, ngan Engineer RV da Dios, inihid Daisy Lalosa Bilizar. Nasa rin nga damo nga salamat, and yung pakigusama open nga weekend, haatan nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Katapusan nga balita sa Kalbayog, Radyo Pilipinas Kalbayog. BFP Mondragon, nakakarawat bago nga fire truck ngan ambulansya. Pamatiyan tan detalye, matikang kan JM Sumino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakakarawat bago nga fire truck ng ambulansya ng Bureau of Fire Protection or BFP tikang sa local government units sa Mondragon. Ini pinaagi sa liderato ni Mayor Mario M. Madera dida sa ceremonial deed of signing of the deed of donation and turnover nga ginbuhat sa Municipal Fire Station sa Mondragon, Northern Samar sadtong July 15, 2026. Tinambong pakigduyog sa nasabing aktibidad ang iba-ibang opisyal, sugad kan Municipal Local Government Operations Officer or MLGOO Christine Al de la Rosa nga nag-abi-abi sa mga bisita pinaagi sa niya welcome message nga nakasentro pagpalabi sa importansya sa interagency collaboration para sa pagpalambo sa mas ligtas nga na makusog nga komunidad. Nakatuliwat si BFP Regional Office 8 Regional Director Fire Chief Superintendent Aldwin M. Salazar nga nagpasalamat sa LGU Mondragon sa suporta sa ahensya. Sa mensahe naman ni Mondragon Municipal Mayor Mario M. Madera, iagin tagan doon ang wara papas nga pagsuporta san pamunuan para san mas marigon nga kakayanan magresponde san pamunuan agud maproteheran ang mga mulupyo ngan ang mga ginpapanag-iyahan pinaagi san pagiging preparado ngan pinalambo nga serbisyo publiko. Ining aktibidad nagsisimbolo san padayon nga mga paningkamot san munisipyo nga mapadukwag ang proteksyon sa sunog pati sa mga emergency ngan medical nga pagbaton ngan mga serbisyo sa pag-iiban san peligro san kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 2 minutos na lang ang nagpapabilin antismag alas 9 san aga, ngan din hinaliwat nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Damang salamat sa naton mga tugkontrober balitas, Suzette Pratancio, JM Sumino, mga nakaupod naton sa Master Control, Engineer Joven Cardenas, ngan aton ECE OJT students, Eugene Alboro, Juan James Rumor, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Hapangat tapusan nga sumati kang HPI Eastern Visayas, heritage tour ha mga ancestral homes nga historic building sa Carigara, gindumara, pagpreserbaran heritage infrastructures, iginduduso. Adin report ni Jasmine K. Tagosto. Hausa ka bulan nga pagsaurog han fiesta ha Carigara Leyte, nagdumarahin heritage tour ha mga kadaan nga balay ngan pasilidad ang Carigara Heritage Society nga gintambungan hin mga estudyante tikang ha iba-iba nga mga eskwelahan na Carigara ang pinakauna nga bungto nga natindog ha Sinirangan Visayas. Iniin kasunod han katulingan nga nagpahamang nohin posibilidad nga mapapawa ang damo nga nahibilin nga bahan di kultural han bungto tungod han madagmit nga panahon o modernisasyon. Darahan panawagan panuyo hini nga magdadarahin kolektibo nga panumduman han bungto ngan angay panalipdan para hati arabot nga henerasyon agud gihapon matagan hini gayon nga mausisa ang pipirahan pinakaimportante nga mga
Aktura ngan igaraman mga kaagi ngan importansya han lokal nga kasaysayan. Durante han pagpasulod hini han mga kabataan, naghatag naman hin bugos nga suporta hera karigara Mayor Eduardo Ed Ong Jr. ngan Leyte Provincial Tourism Consultant Francis Anpitilla tungod hindi rin nila mababasa ang kasaysayan mga libro kundi may eksperyensyahan na gihapon mismo pinaagi ha pagbisitahan mga lugar ngan pagsaksihan mga tradisyon. Intutuoran gihapon nga ang pagpreserbahan makaysaysayan nga sentrohan karigara in makakahatag hindako nga bulig ha lokal nga pag-uswaghan ekonomiya pinaagihin pag-ataman han mga turista, mga taga-panaliksik, mga negosyante ngan iba pa nga mga nagpapakusog han garbo han komunidad. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Jasmine. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Steph, para sa imong nga hinapos nga mga mensahe. Tika lang naman di PA Eastern Visayas, amo aton kabungusan han amon mga balita nga nahikay. Damo nga salamat ha aton mga naging news contributor. Yan nga aga Miss Alet, Miss Sol, and Miss Jasmine. Hangaran han amon Regional Head Sir Rian Narinto, ako naman hi Steffi Liborios. Nagsisiring, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. At ang oras sa alas 9:01 na sa buntag o dito na pupos sa layon sa milisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Salamat sa atong mga kaubanan no, nga naghatod og balita karong adlaw nga Biyernes diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Pinagi ni Ate Daisy kang Charmaine sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog, kang Glody sa DYDC FM diha sa Dakbayan sa Baybay, o kang Steph diha sa Philippine Information Agency sa Eastern Visayas. And sangan sa kinatibukang puwar sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, kini si Jevic Epi sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod o si Kuya June Antegra. Dagan kayong salamat sa inyong pagsubaybay. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo